Habang patuloy na nagtatayo ng mga estruktura at nagpapadala ng mga barkong pandigma ang China sa loob ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas, lumalalim ang galit at pangamba ng sambayanang Pilipino. Ang mga pahayag ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos at Japan ay nagbibigay ng kaunting aliw, ngunit nagdadala rin ito ng posibilidad ng isang mas malawak at mapanganib na hidwaan. Ang bawat diplomatikong usapan na nauuwi sa wala at ang bawat bagong insidente sa karagatan ay tila isang pagpapatunay na ang landas patungo sa digmaan ay nagiging mas malinaw. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ang hinaharap ng rehiyon ay tila nakasalalay sa isang malupit na laro ng kapangyarihan, kung saan ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng napakalaking sakuna. Narito ang ilan sa mga potensyal na senaryo at epekto. 1. Pagkawasak ng infrastruktura. Maaring bombahin ang mga pangunahing lungsod at mga mahalagang pasilidad tulad ng mga paliparan, pantalan, at planta ng kuryente. Ang mga ospital, paaralan, at tahanan ay maaaring mawasak, na magreresulta sa pagkawala ng tirahan at mahalagang serbisyo. 2. Malawakang casualties. Libu-libong sibilyan ang maaaring masaktan o mamatay dahil sa direktang labanan at bombahan. Mataas din ang magiging bilang ng mga nasawi at nasugatan sa hanay ng mga sundalo at pulis na nasa frontlines. 3. Humanitarian crisis. Maraming mamamayan ang maaaring tumakas sa mga lugar ng labanan, na magreresulta sa malawakang migration at mga refugee camps. Magkakaroon ng kakulangan sa pagkain, tubig, gamot, at iba pang mahahalagang pangangailangan dahil sa disrupted supply chains. 4. Pagbagsak ng ekonomiya. Maraming negosyo ang magsasara dahil sa kaguluhan na magreresulta sa kawalan ng trabaho at kita. Magiging dehado ang ekonomiya ng bansa na magdudulot ng matinding inflation at pagbaba ng halaga ng piso. 5. Paglabag sa karapatang pantao. Posibleng magkaroon ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao tulad ng extrajudicial killings, torture, at unlawful detentions. Maaaring magkaroon ng mga krimen sa digmaan tulad ng pag-atake sa mga sibilyan at paggamit ng mga bawal na armas. 6. Environmental destruction. Ang paggamit ng mga armas at eksplosibo ay maaaring magdulot ng matinding polusyon at kontaminasyon sa kapaligiran. 7. Psychological trauma. Maraming mamamayan, lalo na ang mga bata, ang maaaring magkaroon ng matinding trauma at mental health issues dahil sa karahasan at pagkawala ng mga mahal sa buhay. 8. Disruption of daily life. Posibleng mawalan ng access sa komunikasyon tulad ng internet, telepono, at media na magdudulot ng hirap sa pagkuha ng impormasyon at balita. 9. Political instability. Magkakaroon ng kaguluhan at hindi pagkakasundo sa loob ng pamahalaan na magpapahina sa kakayahan nitong magbigay ng epektibong pamumuno. 0. International consequences. Ang ibang bansa ay maaaring makialam na magpapalala sa sitwasyon at magreresulta sa mas malawakang digmaan. Sa mga ganitong panahon, mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina, pagiging handa, at pagtutulungan ng bawat isa upang malampasan ang anumang pagsubok na dala ng digmaan. Halina't panoorin ang part 2 ng aming serye, Survival Guide, mga dapat gawin ng mga Pilipino sa biglaang digmaan. Alamin ang mahahalagang tips at hakbang upang manatiling ligtas at handa sa anumang sitwasyon. Huwag palampasin, sama-sama tayong maging handa para sa ating kinabukasan.